Magandang araw sa inyo. Nagbabalik ang makabayang Dr. Doc Willie at Doc Liza Ong. Ang tip naman natin ngayon ay tungkol sa gulay na okra. Isa ito sa paborito dito sa aming bahay. Kaya sabi ko, kailangan i-discuss ko itong okra. Bakit maganda ang okra? Ano ang mga health benefits ng okra? Sa English, lady finger. Yan ang Ingles ng okra, no? Sa mga minsan 4 inches hanggang 7 inches yung haba ng okra. At ito, whole year round, marami dito sa Pilipinas. At hindi siya kamahalan, kaya gusto ko mas anuhin natin to. Mas kainin natin. Alam nyo ba ang half cup ng sliced okra? Halimbawa, i-slice nyo siya. Napakarami ng nutrisyon na makukuha kayo. Unang-una, ito po ang mga health benefits niya, no? Ang maganda sa tiyan ang okra. Kasi marami siyang fiber. So kapag marami siyang insoluble fiber, mas maganda para sa ating tiyan, mas gaganda din ang ating pagdumi. Sa mga diabetiko naman, meron din siyang soluble fiber. So, nagpapababa ng cholesterol. So, insoluble fiber para sa tiyan, soluble fiber naman ay para sa pagpapababa ng cholesterol. Tapos, dun nga sa mga nagda-diet o gusto magpapayat, ilaga nyo lang to, half cup, 25 calories lang, busog ka na. So, ganun siya kaganda. Busog ka, parang hindi ka nagugutumin kasi matagal siya sa tiyan. At ang maganda dito, may glutathione, ha? May sariling glutathione ng okra. So, sa isang study sa Emory University, nakita nila kapag ang kinain mo ay may glutathione, nagkakaroon ng risk reduction sa pagkakaroon ng oral and throat cancer. So, para siyang mga watermelon at avocado. So, pang-reduce din ng colon cancer. At marami din siyang mga antioxidants katulad ng vitamin A, beta-carotene, xanthin, lutein. So, maganda sa mata. Marami din siyang vitamin C for the immune system, folates o folic acid, tapos vitamin K para sa blood clotting. So, ganun kaganda yung okra. So, ulitin ko lang po, may fiber, protina, carbohydrates, vitamin A, beta-carotene, vitamin C, folate, calcium, iron, vitamin K, potassium, at magnesium. So, ganyan siya kaganda. Anong mga luto pwede natin gawin sa okra? Pwede niyong isahog to nilaga, sinigang, steam, ginisa, pakbet. Pwede nga siyang pickled sa mga sopas, tempura, adobong okra, tsaka dun sa mga stews natin, yung mga may sarsa, yung kumbaga nga sa America, ang tawag nila doon, gumbo yung mga may sauce. Pwede nyong ihalo ang okra. So, sana magustuhan nung inyong mga anak. Minsan nga, ini-steam lang natin to, o kaya nilalaga, hindi ba, lagyan nyo lang ng konting toyo, suka, or bagoong suka, pwede rin. Pwede nyo ring lagyan ng oyster sauce, gisahan nyo lang ng bawang sibuyas, i-toppings ninyo. Kung meron kayong mga tirang giniling dyan, so igisa nyo, bawang, sibuyas, giniling, lagyan nyo ng oyster sauce, maglaga kayo ng okra, i-toppings ninyo dun sa inyong okra. So, yan po. Isa yan sa mga paborito natin. Tsaka mura lang. Kaya, sinishare natin. Salamat sa mga okra tips mo. Tayo naman. Yes, thank you, Reggie. So, ikot tayo dito. Papakita natin yung mga safety tips sa pag-inom ng gamot. Reggie, pahingin mo na ng Celia. Safety tips sa pag-inom ng gamot. Yes. Medyo kakaiba tong tips ko ngayon, ha? So, salamat sa panonood. Salamat sa pag-share. Lahat ng umiinom ng gamot, I think this is a very, very important topic
na kailangan alamin ng bawat Pilipino. Okay, so salamat sa pag-share. Kung umiinom kayo ng gamot, kahit anong gamot, siguraduhin nyo tama yung gamot. Mamaya, mali yung gamot. So, number 1, aalamin kung tama ba yung gamot. And second, tingnan yung expiration date, Doc Lisa. Diba? Yung iba, may nagsasabi, pwede pa daw inumin. Pag expiration daw, palagay natin, expiration, March, pwede pa daw niya inumin hanggang April, May. Actually, mali po. Pag nakasulat expiration na sa March, wag na talaga inumin. Tapon na natin. Kasi hindi natin masasabi kung effective pa yon o hindi. Tapos, titingnan nyo yung tableta, ha? Pag nag-iiba-iba na yung kulay ng tableta, pag iba na yung kulay o mukhang may tama, baka may sira yon o baka fake yon. Ha? Tapos, pag tinatago nyo yung mga gamot nyo, wag paghalu-haluin, ha? Kung nasaan yung isang lalagyan, wag hahalo. Wag hahalo. At pag binuksan na yung tableta, tatanggalin mo yung cotton. Ito, tanggalin yung cotton. Hindi ba iniiwan yung cotton di ba? Yan. Pag binabasa nyo yung gamot, kailangan may ilaw, ha? Mamaya, ibang tableta na inom mo. At yung gamot ng kapatid, asawa, hiwalay sa'yo. Hindi kayo pwede palitan kasi iba yung sakit niya, iba yung sakit mo. Hindi pwedeng basta-basta mag-share tayo ng kung ano-ano. Yan. Tapos dapat safe zone, mataas yung mga tableta. Yan. May papakita si Doc Lisa mamaya ng mga days. Yes, Doc Lisa, pakita mo nga yan. Maganda tong sample natin. Yan. Para hindi makalimutan. Oo. Minsan kasi mismo na inom ko na ba o hindi pa, yan ang number 1 problema ng mga makakalimutin. So, eto, merong pang linggo hanggang Sabado. So, tignan nyo, i-prepare nyo na weekly. So, kung tignan nyo yung tableta, kung naandoon pa, ibig sabihin, di nyo pa nainom. Kung wala na, nainom nyo. So, delikado kasi, kung high blood kayo na doble inom, baka bumaba o mag-hypotension kayo. So, bababa ang inyong blood pressure. Tapos, meron din mga nabibili, mga pill cutter. So, kung nahihirapan kayong, kasi ngayon, syempre, nagtitipid na tayo. Minsan yung 20 mg, hahatiin na lang natin para makamura sa merong mga pill cutter. At mga nanay, ito ina-advocate ko. Sana lahat kayo, kasi ang dami-dami kong nanay na tinanong, meron ba kayong cup para sa gamot sa bahay? Ang sagot sa akin, siguro sa 10 nanay, minsan wala pang isa. Sasabihin na, gagamitin na lang namin yung kutsarita sa bahay namin. Iba-iba po ang laki ng kutsarita. At least ito, pag sinabi ng inyong doktor na 2.5 ml, 5 ml, eksakto, hindi nag-iiba-iba. Alam nyo kung hanggang saan. Kasi ang kutsarita sa bahay, iba't iba ang laki, pupunuin, hindi ba pupunuin, hindi malinaw. At itatago ninyo, habang may anak kayong bata, bawat bahay dapat may sariling cup para sa mga bata. Yes. Sa ibang bansa, Doc Lisa, pinagbabawal na nila yung paggamit ng kutsarita at kutsara. Kasi marami daw nangyayari dyan, nagiging cause ng overdose o underdose. Pwede po kayo magtanong kung meron kayong question, palagay natin, gamot mo sa high blood, nakalimutan mo, anong gagawin mo? Gamot mo sa high blood, na doble mo, anong gagawin mo? Gamot mo sa diabetes, nakalimutan mo, hahabol mo ba? Iinumin ba before or after meals? I-question ninyo kasi napakalawak nitong topic na to, napakahalaga. So, salamat sa pag-share, pakitag, si nanay, si tatay, lahat ng diabetic, matigas ang ulo kasi makakatulong sa kanila. Sa mga nanay, mas safe talaga may ganito. Kasi ayon sa US, bawal na sa kanila yung kutsara. Kasi may kutsarang napakalaki. Kung sinabi mo 1 tablespoon, kung sobra laki ng kutsara, overdose yung bata. Kawawa. Kung yung kutsara mo naman napakaliit, napakababaw, di ba? Depende sa design. Kung sobra naman babaw, ma-underdose. Kulang yung dosis ng bata, kulang yung nainom ng gamot, hindi siya gagaling, lalala yung sakit. Kaya para safe, bumili na lang tayo ng isa nito. Mura lang to Baka sa mga drugstore meron ito. Okay? So, pwede kayong mag-question, itanong ninyo sa gamot, anong gagawin, at sasagutin natin lahat. Abangan nyo lahat yan na ito, So, lahat ng may iniinom na gamot, kahit gamot man siya, kahit vitamins lang siya,
kahit supplement man siya, kahit ano man siya, kailangan alam ninyo ito. Okay? 5 questions. Napaka-important para mabuhay at maging effective yung gamot. Like meron akong kakilala, uminom siya ng antibiotic araw-araw for 5 years. Hindi niya alam ininom lang niya araw-araw. Isip niya maganda sa pigsa. Ayan, nagkasira-sira yung katawan niya. Muntikul tuloy ma-hospital. So number 1, binabago ba yung gamot? Kailangan ba baguhin? Yan, Kung umiinom ka ng gamot, yan ang style ng doktor. Kung hindi naman siya forever, hindi rin siya naman panandalian. So, binabago ba? Kailangan ba itaas o ibaba ang gamot? Yan ang aalamin. So, kailangan may follow-up sa doktor. Nood kayo dito sa FB Live namin. Marami na kayo matututunan. At yung mga basic tips. Pero hindi ko mabibigay eksakto para sa inyo kasi iba-iba yung tao Pero yung mga basic, at least alam nyo yung mga side effect ng gamot. Yes, so, Doc Willie, tatanong ng pasyente sa doktor, short-term lang ba to o long-term iinumin? Yes, short-term or long-term. Pag mga infection, kadalasan 1 week. Kadalasan 1 week. Sa high blood, kadalasan pang matagalan. Almost for life. Kung sasabihin ba for life ba yung pang high blood, pang diabetes? Hindi naman talaga for life. Pero at least maraming taon. Maraming taon. Hindi siya tinitigilan. Lalo na yung gamot sa thyroid, yung pampataas ng thyroid at pampababa, kadalasan pang matagalan yun. Yung mga hypothyroid, for life yun. Kaya pag hininto nyo, ma-hospital yung pasyente, lumala, hindi na bumalik. So number 2, continue, not continue. Sinabi ko sa inyo, yung mga gamot na L-troxin, for life yan. Levothyroxine. Gamot sa high blood, halos for life yan. Hinihinto lang yung high blood kung kaya nyo magpapayat ng 20 pounds. Kung magpapapayat kayo, talagang hindi na overweight, baka bumaba yung blood pressure. Pero kung tuloy-tuloy pa rin yung bisyo, ganun pa rin. Number 3, proper use. Tama ba yung pag-inom mo ng gamot? Tama ba? Mali ba? At gaano katagal? Ito yung mga questions na dapat alam ninyo. Number 4, ito napakahalaga. Paano mag-monitor ng gamot? Paano mo siya i-monitor? Sample, nagbibigay ako ng amlodipine para sa high blood. Meron ako pinapamonitor. Sabihin ko, tingnan nyo blood pressure nyo, bababa. Tingnan nyo yung paan ninyo, nagmamanas ba kayo sa amlodipine? Kayo naka-amlodipine. Kung may manas, babalik sa doktor, babawasan. Yung mga pasyenteng may heart failure, binibigyan ko ng pampaihi, pinapamonitor ko rin. Pag malakas na ihi nyo, bawasan na yung pampaihi. Kung kulang ang ihi, dadamihan yung pampaihi. So, hindi siya basta-basta. Yung gamot nyo, may binabantayan yan. Ano minomonitor? Number 5, follow-up. Kailan yung follow-up mo? Kailan yung balik mo? Hindi naman yung pag-inom, tapos na. So, yan yung mga questions. Pwede nyo po ilagay yung questions nyo. Baka makita ko yung mga iba. Okay? So, ito. Para naman sa mga senior citizens. Actually, hindi to pang senior pang lahat to. Number 1, kailangan alam nyo yung pangalan ng gamot. Wear glasses. Basahin mo maigi. Kailangan alam yung gamot. Tapos, kailangan may routine, paulit-ulit. Pagising, inumin mo. Yan. Tapos, pill reminders, katulad nito, napakahalaga. Kaya sabi ko nga itong mga tips Tapos, ito ang pinakamahalaga sa lahat na nakikinig. Hindi kayo pwede bumagsak dito. Lahat na pwede nyo ibagsak, pero wag nyo to ibabagsak. Ito, Question to ask, ano pangalan ng gamot? What is the name? Bakit mo siya iniinom? Ano yung side effect at gaano katagal? Itong number 1, marami akong pasyente, tinatanong sila, yes, Doc Lisa, hawakan mo to. Marami akong pasyente, tinatanong ko, ano iniinom mong gamot? Hindi ko alam Sa misis ko. Hindi ko alam Doc, yung bilog na kulay red. Sabi ko, bakit mo iniinom? Hindi ko alam May nagbigay sa akin, binigyan ako ng doktor. Pag ganyan sinagot nyo, pag kayo ay umiinom ng isang tableta na hindi nyo alam para saan, para kanino o ano, para sa akin, tigil mo na. Tigil mo na yan, kung ano man yan. Kasi walang sense Bakit ka iinom ng isang bilog na tableta na hindi mo alam kung ano siya, para saan siya, ano siya? Kaya hindi po pwede yun.
Lahat ng pasyente sa buong Pilipinas, kailangan alam mo ano ang pangalan ng gamot. Name. Diba? Siyempre, kung meron kang liligawan, kailangan alam mo yung pangalan ng babae. Di ba? Pwede hindi mo alam. So, number 1, ano pangalan ng gamot? Sulat mo sa cellphone. Mas mahalaga po yung generics ng gamot. Yung brand kasi, lalo na sa US, iba-ibang brand eh. Mahalaga kung anong pangalan ng generic. Losartan ba siya? Ano ba siya? Carbocysteine. So, ano pangalan ng gamot? And number 2, bakit mo siya iniinom? Kaya pinakamaganda, uminom ako kunwari ng amlodipine para sa high blood. Yan. Tapos, pinapainom sa akin ng tuloy-tuloy, walang hinto. Minomonitor lang yung blood pressure ko sa amlodipine. Pag bumaba yung blood pressure ko ng 110 na lang o 100, hindi ko na iinumin kasi sumusobra baba. Pag ang blood pressure ko mabot ng 160, 180, sobra ng taas, babalik ako sa doktor ko. Tapos yung amlodipine, inumin ko ng napakatagal. So nakita nyo, ang ganda ng pagkaturo nung sa pasyente. For example, sa high blood pressure, amlodipine, alam niya yung pangalan ng gamot, alam niya para sa high blood, alam niya yung side effect, baka magmanas, binabantayan niya. Alam niya kailan iinumin, kung tuloy-tuloy, kailan dadagdagan yung dosis pag mataas, 160. Kailan babawasan o hindi iinumin pag 100. Misa kasi, low blood na, inom pa rin ng inom. Magko-collapse ka. Yan yung kailangan nyo alamin. Kaya yung mga questions niyo sa akin, pwede nyo i-post yan, baka makita ko yung iba. Kaya itong mga tips ko, yan ang kailangan nyo bago kayo iinom ng gamot. Hindi pwede, at isang-isa sa Doc Lisa, bawal na bawal inumin yung gamot ng kapitbahay. Tandaan nyo. Huwag nyo inumin yung gamot ng kapitbahay, kaibigan, classmate, katrabaho. Wag nyong iinumin. Bakit? Hindi kayo pareho. Hindi kayo pareho. Iba yung katawan mo, iba yung katawan niya, kahit magkapatid pa kayo. Hindi pare-pareho. May tao, pag kumain ng pagkaing may betchin, let's say sa akin, okay ako. Kay Doc Lisa, bigyan mo na may betchin yan, ma-hospital yan. May tao, pag uminom ng aspirin, okay lang. May tao, uminom ng aspirin, ma-ulcer, ma-hospital siya. May tao, bigyan mo ng antibiotic, pag may infection, gagaling. May iba, bigyan mo siya ng antibiotic like azithromycin, ma-hospital yan, magtatai yan. So, iba-iba yung tao. Hindi siya pwedeng ibabagay sa'yo. Kami, pag nagbibigay ako ng gamot, may binabagayan. Okay? For example, diabetic, tapos mataba ang lapad niya. Metformin na yun eh. Mataba eh. Metformin pang mataba eh. So, ganoon. Pwede rin pampayat. Diabetic na payat pero mataas. So, ito ibibigay ko. So, nakita nyo, meron siyang binabagayan. Hindi siya parang inom lang ng inom. Ha? So, yan yung kailangan level na aaralin ninyo. Ganong kalalim ang level na gusto ko sa inyo. Hindi pwede yung pa-easy-easy lang kasi hindi tayo mabubuhay na maayos niyan. Baka mapasama pa. Okay, ito pa, napakahalaga. Ito, I'm sure, hindi ninyo alam. Kaya salamat sa pag-share. Pwede nyo itag lahat ng friends nyo. May nakita ko, tinatag nila yung 6 na friend yun. Nilalike ko lagi kasi napakabait. Alam nyo ba, ito napakahalaga, Doc Lisa, ito, directions. Alam nyo ba kung yung gamot ay before meals? Hindi ka pa kumakain? O after meals or with meals? I'm sure hindi nyo alam yan. Pag sinabi, o baka hindi sinabi sa inyo, may mga gamot dapat before meals. Ibig sabihin, walang laman ng tiyan, 30 minutes bago ka kumain, doon mo siya iinumin. Hindi yung 2 minutes before a meal. Mali yun. Kasi pag 2 minutes before, kumain ka with meals na yun. 30 minutes before a meal. Ikukwento ko mamaya, bakit may gamot na before meals. Kasi, merong mga gamot, pag sinabay mo sa pagkain, mawawala ng bisa. Nahalo siya sa pagkain eh. So, gusto mo mataas ang dosis sa dugo mo, kaya before meals. Walang laman ng tiyan, absorb agad. Kayo, alam nyo ba, before meals o with meals? Number 2, may mga gamot kailangan with meals or after meals. Habang kumakain ka, doon mo iinumin.
let's say ito, 5 minutes, 10 minutes pagkatapos kumain o habang kumakain. Bakit naman binibigay with meals? Ito, mas maraming gamot ang with meals kasi may gamot nakakasugat ng tiyan. May gamot nakakabutas ng tiyan. So, kailangan after meals. Pag ininom mo with meals, pag ininom mo walang laman ng tiyan, baka mabutas ang tiyan, baka magtae ka. So, after meals. So, ituturo ko dito sa inyo, sino ang before meals, sino ang after meals, sino ang pwede kahit kailan. O, paki-comment dyan kung anong gamot ninyo. Sulat nyo, Doc, itong iniinom kong gamot para sa high blood, amlodipine, iniinom ko before meals. At isa pa, umaga, tanghali o gabi, iniinom. Hindi rin pareho yun. Hindi pare-pareho yun. Tapos, gaano katagal iniinom? Complete the course. Yan, lalo sa antibiotic. Ito na, medyo komplikado, Medyo complicated to. Pero gusto ko kasi malalim, Tinuturo ko lahat sa inyo. Kung nasa clinic kayo, ganyan din naman ituturo. Minsan kasi wala na ring time yung doctor, kasi yung explanation ko sa inyo, almost 30 minutes, 1 hour, pare-pareho naman siya. Pare-pareho din yung sinasabi ko, pero ang haba, Ang haba, kasi gusto natin tulungan lahat, So dito, maririnig nyo lahat, malamang yung gamot niya na dito. Ito yung mga gamot na dapat empty stomach before meals, 30 minutes before meals, walang laman ng tiyan, Ang number 1 dito ay ang gamot sa tuberculosis. Ang gamot sa TB dapat, pinakamaganda kung kain ninyo, walang laman ng tiyan, walang laman ng tiyan. Bakit? Kasi pag ininom mo yung gamot sa TB, para patayin yung tuberculosis, kailangan may blood level yung antibiotic na anti-TB. Kailangan mataas na mataas yung dosis sa dugo para mapatay niya yung TB bacteria. Kung sinabay mo siya sa pagkain, nagkulang yung dosis, hindi mamamatay yung bacteria, kakalat sa baga, magkakatubig yung baga, hihingalin, makakahawa ng buong pamilya, parang kinikiliti mo lang yung TB bacteria. Gusto mo siya patayin Kaya dapat walang laman ng tiyan at sinasabay-sabay yung tableta kung 3, 4 o 5. So ito yung mga before meals or empty stomach. Katulad ng rifampicin, rifampicin, anti-TB medicines, May mga antibiotic, kailangan walang laman ng tiyan para mas mataas ang dosis. Pero kung binigay ito ng doktor, okay? May gamot na para sa mga arthritis, ibang klaseng arthritis, binibigay din na walang laman ng tiyan. May gamot sa ulcer, yung mga ulcer na pampabawas ng asido, omeprazole, lansoprazole, kadalasan recommended nila, walang laman ng tiyan. Okay? Tapos, meron pa iba. May ibang antibiotic, katulad sinabi ko, para sa TB. At meron din pang high blood na a few. Pero yung sa pang high blood, hindi naman ako gano'ng kainit dito. Pwedeng with meals, without meals, hindi ako gano'ng kainit na kailangan. Pero sa ibang bagay, lalo na sa tuberculosis, kailangan. Walang laman ng tiyan. Itong mga gamot para sa tiyan. Ito, para sa buto. Sa US, marami nabibigyan nito. Yung mga may osteoporosis. Ito, Fosamax. Ito, matapang na gamot. Okay? Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang mga gamot na kailangan inumin nyo with meals. Pag sinabing with meals, subo, 2, o habang kumakain sabay. Kanina yung empty stomach, TB medicine. Sa lahat ng may TB, uminom ng gamot sa TB, libre sa health center. Kailangan walang laman ng tiyan, sa umaga iniinom, sabay-sabay para mataas yung dosis. Pag di kaya, balik sa doktor. Baka babaguhin or babawasan. Pero mas maganda kung makakaya. Ito naman, kailangan mo inumin with meals. Ang number 1 ay diabetes. Yung mga may diabetes, yung mga glycoside, metformin, mas maganda siya with meals. Yung mga insulin nyo, with meals. Bakit with meals? Alam nyo bakit with meals? Pag uminom kayo ng gamot sa diabetes,
glycoside. Tapos hindi ka kumain. Hindi ka kumain eh. Ang gagawin ng gamot, ibababa niya yung blood sugar mo. Tapos hindi ka kumain. Mag-hypoglycemia ka, bababa yung blood sugar mo, magko-collapse ka. Magko-collapse ka. Meron dyan ako kakilala, kinuwento sa akin, nag-insulin siya. O order na siya sa restaurant, insulin siya, order siya. Ang tagal lumabas ng waiter. Sabi ng waiter, sorry boss, natagal yung luto eh. Ang luto, mga 40 minutes. Pagdating ng pagkain, nakakollapse na siya, bagsak na siya sa lupa. Nawalan na siya ng na-insulin niya sarili niya, hindi pa dumating yung pagkain, na-late siya, natumba siya tuloy. Kaya kailangan with meals. Insulin, glycoside, yan ang mga with meals. Dahil, lalo na para sa diabetes. Okay, sinasabayan. Yan, diabetes ka na to. Glyburide, with meals. Okay? Ang isa pang binibigay na with meals ay yung masakit sa tiyan. Yung nakakasugat ng tiyan tulad ng aspirin with meals. Iron, Doc Liz. Iron, di ba? Mga anemic. Ang daming anemic sa Pilipinas. 40% ng buntis anemic, bata anemic, iron. Bakal yung iron eh. Ang itim, ang tapang eh. Amoy bakal yung dighay mo. Ang dumi mo pa maitim. Iron, dapat with meals, sasakit ang tiyan mo. Aspirin with meals. Pain relievers, hindi ko ina-advise sa inyo. Minom ng mga pain relievers. Sabi ko, konti-konti lang. Pero lahat ng pain relievers, dapat may laman ng tiyan, may kanin, may ulam, o kahit isang saging bago mo lalagay. Kung hindi, baka mabutas ang tiyan mo. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung table na with meals. Ito, utos to. Yan, with meals, taken, should be taken. Kailangan with meals. Aspirin, Augmentin, antibiotic, masakit sa tiyan. Allopurinol. Yan, with meals. Para sa diabetes, halos lahat, with meals. Metronidazole, with meals. Sa kirot. Nandito yung mga kirot niya. Carvedilol, ito with meals. At lalo pa itong mga steroids. Steroids, mahapdi sa tiyan, Ito, pakita ko yung steroids, Prednisone, na masakit sa tiyan ng steroids. Steroids yan. Methylprednisolone, steroids yan. With meals din siya. Sabi ni Doc Lisa, iron, with meals. At merong mga gamot na para sa ulcer na tinatap na na binibigay with meals Meron ding iba. So ito yung mga sample. Potassium. 'Di ba Doc Lisa, masakit ang potassium sa tiyan? Yan, sanay siya sa potassium. So ito yung mga with meals na iniinom. Okay? Yes. Ayos ba yung mga tips natin? Salamat sa panonood. Salamat pa sa pag-share, Tom. Ang medicine ay hindi candy at hindi basta-basta. Dapat tuturo lang ng doktor kung ano dapat. Okay? Huwag basta-bastang iinumin. Ito pinaka-importante o message ko. Never take someone else's medication. Sa kanya pampabuhay, yes, pero sa iyo baka hindi siya pampabuhay. Baka nakamamatay. At napakahalaga na alam nyo yung, ulit-ulitin ko kailangan alam mo yung pangalan nung gamot mo. Kailangan naka-safe yun. Bawal ilagay ang gamot sa kotse. Okay? Ito, sa lahat ng driver. May kotse kayo. Bawal lagay gamot sa kotse. Bawal lagay ang gamot sa pitaka. Bakit sa pitaka? Dinurog mo yung gamot. Bakit sa kotse nainitan? Pag nainitan yung gamot, nawawala yung epekto. Tapos dapat naka-safe lang sa safe na lugar. Minsan sa ref, yung iba kailangan i-ref. At huwag ibibigay na makikita ng bata. Kasi papakita ko sa inyo, pag hindi nyo alam ang pangalan ng gamot, ito mangyayari. Yan. Nainom ng baby. Tingnan nyo. Sa tingin nyo, gamot to o hindi? Yung nasa kaliwa, gamot. Pain reliever. Yung sa kanan, candy. Kamuka. Yung sa kaliwa, gamot. Yung sa kanan, candy dito. Good and fruity. Yung sa kaliwa, iron. Ferrous sulfate. Yung sa kanan, masarap to, M&M, chocolate. Diba? So, kamukha Ito, mahilig sa Skittles. Ito, Skittles to, matamis to, masarap.
Pero baka kala ng bata, Skittles, nainom niya aspirin. Ito, Tylenol, sakit ng ulo. Ito, Tic-Tac. Di ba? Tic-Tac para sa fresh breath. Merong multivitamin sa generic, ganito itsura, di ba? Meron ding mga good and fruity. Ang pinakamabilis magkamali sa M&M eh. Ang daming mga gamot na... Kaya yung mga bata, hindi nyo pwede ipapakita yung mga tableta kasi iisipin niya, M&M siya. Iisipin niya, M&M siya. Ito, para sa mga... sa utak. Yes, kala niya candy pala. Okay? So, napakahalaga na hindi makita ng bata. At pinapakita namin sa inyo dito, kailangan may dosing cup. Sa mga babies, kailangan may medicine dropper kayo. Okay? May oral syringe. Kaya hindi biro-biro yung basta-basta iinom na lang. At ito yung mga pang-inom. Ang 5 ml, Doc Lisa, is 1 teaspoon dapat. Ang 15 ml, dapat sana ay 1 tablespoon. Kailangan din na natin masusunod yung teaspoon, tablespoon ngayon eh. Kasi iba nga yung kutsarita. Pag sinabi isang kutsarita, 5 ml. Okay? Pag sinabing isang kutsara, 15 ml. Pero ang kutsara natin kadalasan maliliit eh. Hindi siya malalaking kutsara. So, yan ang nagiging problem. So, tandaan nyo So, titingnan ko yung mga questions ninyo. Especially, bago ko to iwan, napakalaga, tandaan nyo yung mga before meals, Isulat nyo, tandaan nyo yung after meals. Dahil kung naibaliktad ninyo, nawalan ng bisa yung gamot, walang epekto, at pwedeng makasama. Hindi siya simple na, ito, tableta, inumin mo. Okay na, gaya-gaya tayo. Okay, sasagutin natin mga questions pa ninyo. Buti naman nagustuhan nyo itong topic. At na-promise ko, may konti din akong tips para sa cramps. Ang ganda naman ang tips natin. Tingnan mo yung mga question niya. Yan, sakit ng paa ko, hindi ako makahiga, hindi ko maitaas. Marami may cramps. So, bigyan natin sila ng tips. Si Richard Manlangit. So, pag masakit ng paa, isa dito yung cramps. Pag lagi kayo pinupulikat sa paa, sa tuhod, o minsan sa singit, o minsan sa likod, nagka-cramps, maraming cause yan. Pwedeng dahil sobrang exercise, nagka-cramps kayo. Pwedeng kulang sa tubig, baka dehydrated. So, pag dehydrated, inom lang kayo ng maraming tubig. So, baka maka-dehydrated lang. Next, pwedeng mababa kayo sa sodium, potassium, pwede kayo minom ng multivitamin, pwede kayo kumain ng saging, mababa sa potassium, tsaka magnesium, pwede rin mag-cause ng cramps. Ano yung mga pagkain mataas sa potassium, Doc Lisa? Ang milk po, mataas sa potassium tsaka calcium. So, Okay. makakatulong ang pag-inom ng milk. Tapos, saging, maraming potassium yan. Tapos, syempre, minsan naman, nagka-cramps pag sa umaga, hindi pa siya gumagana, matigas yung mga litid. Let's say, tumigas yung litid mo, sumobra ang lakad, sumobra pagod, magka-cramps. Maganda rin yung hot soak, nilalagyan na mainit, binababad sa mainit para lumambot yung muscle, inom na maraming tubig, tapos galaw-galaw, pag gumalaw-galaw, minsan aandar na yung paa mo, sa umaga na lang may sakit. At yung pag-massage, maganda rin yung marunong na nagmamasahe, niluluwag yung litid. Ayan, may picture tayo sa likod. So, niluluwag yung litid. Pero merong mga cramps na ibang cause na baka kulang sa dugo, yung paa, yun, delikado yun. Yung naiipit yung nerves, hindi rin maganda yun. Ito yung mga ibang klaseng, kala mo lang cramps pero may ibang sakit. So, binabantayan din natin yan, lalo na yung mga may diabetes, may edad, may stroke, masakit ng likod, pwede rin yan other causes of cramps. Okay? So, sa cramps, inom na maraming tubig, i-soak lang natin, tapos kumain ng pagkain mataas sa potassium, magnesium, at pwede i-stretch, ini-stretch yung paa natin, at minamassage din siya. Tapos, dapat pag nag-exercise kayo, tama yung attire ninyo. Dapat naka-rubber shoes,
tama yung attire para gagana yung katawan. Yes, Doc Lisa? Yes, huwag nakachinelas.